Si Vice Presidente ayaw magbigay ng ano, ayaw magbigay ng kanyang maitutulong, no? Ng advice. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Mga bossing, real talk lang ho. Ano po, simula po nung naupo ang ating Vice Presidente, hanggang ngayon ho, yung mga press conference niya, yung mga sinasabi niya, halos karamihan no, ang natatandaan ko puro mga cryptic ho, yung mga nakakatakot. Kung hindi ho nakakatakot, meron pong pugutan ng ulo, meron pong hukayan ng bangkay, halos yun lang po ang narinig ko sa Vice Presidente, mga kababayan. Dati ho, panahon ng 2022 election, iniinis natin, inaasar natin, binabardagol natin yung mga kakamping at sinasabi natin yung kandidato nila na si Atty. Leni Robredo ay lutang. No? Pero yun ho, mga bossing, kung bakit natin sinasabi yun, kasi dahil paulit-ulit lang si Atty. Leni Robredo. Pag may sinabi siya, ganito, tas uulitin niya yung word na sinabi niya. Pero may laman ho. May laman, mga kababayan, at alam naman natin na naiintindihan natin yun. Pero kay Inday Sara Duterte, kagaya na lang nung naumpisahan na mabuksan, 'di ba? Mamita Start Talk nung naumpisahan pong mabuksan. Yung mga confidential funds. Umupo, akala natin lahat, nako eto na magsasalita na si Sara Duterte. Ipapaliwanag niya na yung confidential funds. Pero ano ho ang mga narinig natin? Unang-una pa ho maghuhukay. Huhukayin yung labi ng dating Pangulong Marcos Sr. tapos itatapon sa West Philippine Sea. Kung ako, tatay ko yon, nako, wag mo nang asahan na magiging magkaibigan tayo habang buhay. Di ba? Wag mo nang asahan na magiging magkaibigan tayo habang buhay. Pero yung si Amy Marcos nandun, nagsusumiksek, nagsusumiksek, ganun. Kumbaga sabi ko, binastos na nga yung nananahimik mong tatay. Tapos ayun, nandiyan ka pa din, nagsusumiksik ka. Halos lahat to, ganun lang ho yung naririnig ko mga kababayan Pero yung sasabihin na advice o yung tulong sa gobyerno o yung maganda ang gagawin sa gobyerno o yung papangaralan si Pangulong Bongbong Marcos, etc., etc., wala akong narinig na ganun. Kahit kailan ho. No, siguro dapat nilang gawin yung umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. Yung ano po, yung mga Pilipino sa ibang bansa, kami po, yung magsasabi, magpapayo kung ano po ang gagawin doon sa mga flood control. Diba? Mark Ramos, ano masasabi mo sa flood control? Aba, hindi ko ho alam. No, hindi naman ho ako engineero. Vlogger lang po ako. Diba? Kung tanongin niyo po ako patungkol sa pagpapalaki ng muscles, masasagot ko po kayo. Pero, yung tatanungin niyo ako sa flood control, hindi. Yung mga kababayan natin, ganun po ba? Hindi, kasi gina-justify lang po ng Vice Presidente na yung kanyang pag-iikot, yung kanyang lamyerda, yung kanyang labas ng bansa, yun yung kanyang ginagawa. Pero iba naman po ang nakikita natin. Dahil ang lagi po nating nakikita, mga boss chipamo, sir, puro lang po bring him home. Di ba? Paulit-ulit lamang po na bring him home, mga kababayan. Bring him home. Punta ng Dahig, bring him home. Punta ng saan? Australia, bring him home. Ganun lang daw po. So ngayon, may sagot dito si Atty. Claire Castro. Ayaw niyang magbigay ng free advice para sa bansa. Kung may natutunan na siyang solusyon sa pagsugpo ng problema sa pagbaha sa bansa, sa dami ng kanyang biyahe, ibigay na niya ang free advice kay Acting Mayor Baste Duterte. Yan. Ibigay mo na nga daw kay Baste kasi nababas si Baste. Nababas si Baste. Bakit to? Tingnan nga, la mierda ngayon nasaan? Nasa ICC, nasa Netherlands.
iniwan yung kanyang lungsod na binabaha. Uy, Davao, hindi, dagat yan. Ay, hindi, dagat. Ay, ba Davao? Nalilito na yung tao. Ano ba yan? Davao ba o dagat? Parehas. Maraming magnanais na makabalik si General Torre sa pagka PNP chief. O yan, yung sinasabi. Gusto nyo nang pag-usapan natin yan, mga bossing, ha? Sabi nga ni Sarah, no? Kailangan, baka dapat sundin ninyo yung pag-ikot-ikot ko ng bansa. Gagawin mo pang ikaw ang ating Pangulo. Wag na ho. Okay nang kayo na lang dyan. No, ang ating Pangulo, nakikita naman ho namin, nagtatrabaho talagang hinahagilap yung mga tiwali. Lalong-lalo na dyan sa mga ghost na flood control. Davao, naging West Philippine Sea, sabi ni Joel ng Ceresa Force. Dagat-dagatan ng Malabon, lumipat na sa Davao, o sabi ni Malu, si Ron. No, kayo na lang po. No, eto, last natin pag-uusapan dito, mga bossing. No, patungkol po dito sa flood control. Ngayon ho, mga kababayan, eto na, alisin ko nga muna ito. Alisin ko to. Alisin ko ito para hindi na ako nalilito. Ngayon ho, mga kababayan, eto na. Ano ba yan? No? Sabi po, mga DPWH official daw ho, mga boss chief amo sir, ayan mga DPWH officials, hindi maaaring lumabas ng bansa. No? Kung personal reason lang. Ayan. Ipinag-utos ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang suspensyon ng lahat ng aplikasyon para sa foreign travel. Baka magsitakasan daw ho. Diba? Sabi ni Dada Heco, viewers from City of Angels, Angeles City, Pampanga. No? Baka magsitakasan daw ho mga kababayan. Nasa kalagitnaan po sila ng mga pag-iimbestiga. Dito po sa mga ghost project, dito po sa mga sinasabi, completed na daw po yung mga flood control at yung mga proyekto, pero kapag ka po chinek ng Pangulo, walang maipakita. Ni isang hollow block, walang inilagay. Ni isang simpalitada, hindi man lang ginawa. Ano po? Kaya ngayon, ayan, hinaharangan na. Hindi pwede kung mga personal na reason lang yung mga yan. Hindi kayo basta-basta makakalabas kasi baka magsitakasan. Di ba? Ipinagutos ng administrasyon ni PBBM na agarang suspensyon ang lahat ng aplikasyon